descending like a dove, and there is what? There is a voice from heaven, and God pronounced, "This is my beloved Son." And John the Baptist knew that. Alam niyo ba, mga kapatid, when he was in prison, sinabihan niya ang kanyang mga disipulo, puntahan mo nga itong Panginoon. Kung siya ba talaga ang Panginoon o mayroon pang ibang darating. Okay? Puntahan nyo nga, sabi na kanyang mga disipulo, tingnan nyo nga itong ating si Jesus Christ, siya ba kaya talaga yung tunay o mayroon pang isang darating na Jesus Christ? Alam mo, mga kapatid, this sermon is just an entertainment to you. Kung hindi papasok sa ating isipan, at the end of the day, we will be lost. Let us resolve this down. Even we feel the blessings of God daily, the same with John the Baptist, are you just Christ or there's somebody else will come? Naranasan na natin ang kabutihan ng Diyos. There's something doubt. And this doubt is a great problem, especially at the time of Jacob's trouble. That will reflect. And nobody can stand as long as he is going to address and to resolve the problem of doubt in life. So what we need today is faith. Alam mo, yung pananampalataya. Like the centurion. Nang sinabi ng centurion, Panginoon, ang gawin mo lang, sabihin mo na lang, at gagaling itong ating alipin. Ano ba mga kapatid? Faith is a state of mind created repeatedly and transferred how to suggest. Ibig sabihin dito, bago ma-develop ito, it must be repeatedly tuloy-tuloy na na-experiensyahan. And that will pick up, those impulses will pick up by our subconscious memory. And later, that will be translated into physical reality. Kaya nga maingat. Ang India, bakit millions ang kanilang dad? Makabot sa million ang kanilang mga Diyos. Sapagkat nung early years ng kanilang sistema ng government, may mga tao na tribute na nagsulat na ito yung mga Diyos noon, yung mga Diyos noon, down there from generation to generation, those policy will become truth. Kaya nga sa Deuteronomy 8, train up the child, habang tayo nakakaupo, ay tuturuan mo ng salita ng Diyos, maging maingat tayo, sapagkat kung anong tinuturo natin, papasok po yan. At pagkatapos, pasok subconscious memory, that will become translated into physical nangyayari. Puro negative ang pumasok sa ating isipan. Mangyayari talaga. Growing in strength. Thus, God wants His people to move in His comfort zone. The reason that we are not growing because we are in the comfort zone. Genesis chapter 12 verse 5.
Genesis chapter 1 to 5. Anong sinabi ng Panginoon kay Abraham? Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, bubuksan yung Genesis. Dose. Yan. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umilis ka sa iyong lupain at iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama at ay pa sa lupain ituturo ko sa iyo. At gagamit ng isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain. Padadakilaan ko ang iyong pangalan at ay mag-isang kapalaran. At pagpapalain ko ang mga pagpapala sa iyo at susupain ko ang mga sumusumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Kaya umam si Abraham ayon sa salita ng kanyang Panginoon at sino ay sumama sa kanya at si Abraham ay 75 taon nang umalis sa Haran. Mayaman. Ang sabi ng Panginoon, umalis ka diyan. Anong dala mo? Yung iba mong belonging at itong pangako ang dadalhin mo sa iyong pag-ayos. Nagutom sila? Nagutom. Pumunta sa Egypt, nagkaroon ng tagutom, pinakilala ang kanyang asawa. What is the purpose of God? You must move to your comfort zone or else you will not grow. Our problem is not the high aims and we miss it. The dangerous for men is to aim very low and he always reaches. When you raise it, that was freed by your memory and that will become your comfort zone. Kaya may mga tao, kulang na nga. Pag tinuruan mong mag-extra pagpera, hindi niya tatanggapin yan because he is in the comfort zone. Eh pagkatapos nito, maraming matutulog. Totoo yun din? Yes. But it's a program in their memory. Unless that program was changed from theta and changed it to beta state, 7 to 8 hertz per second ng electroencephalogram, you will not change. God wants His people to move in the comfort zone in order to experience God's grace. Punta kayo sa isang dangerous time. Mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos. Punta kayo sa isang mga delikadong bagay. Mag-Bible study ka na punong-puno ng mga kalaban, brother.